Kung ikaw ay isang vlogger o isang content creator o nangangarap na maging social media influencer, pues i-consider mo itong video na to. At kung kailan tayo nagkita, ako si Jason Balan, isang full-time employee dito sa bansang Australia. Tulad mo, nagsusumikap para sa pangarap at tinatrabaho itong buhay content creator. Tara, simulan na natin. Way back 2 years from now, kung saan gumawa ako ng page sa aking piggery noon, maliit na piggery sa Pilipinas, na kung saan mayroong nag-viral na aking post. Ito yun, no, na umabot siya ng 226 shares sa isang walis tingting lang na maigsi, mahaba. Para sa akin, it's viral na siya. Napakaraming comments kung na-receive at napakataas ng kanyang interaction, which is yan yung kailangan natin, kailangan mo para maging sikat, di ba? Yun nga lang, ang naging problema ko noon, hindi ko na ituloy-tuloy yung aking paggawa ng content sa aking babuyan doon sa Pilipinas. Gawa ng nag-decide na rin tayo na mangibang bansa muli. Yun, ang naging solusyon ko doon ay nagsilbi na lang itong inspirasyon. Kung desidido ka sa isang bagay, kailangan ng mahabang panahon, consistency, makuha mo kung ano yung hinahanap mo. Kasi ang pagko-content, hindi lang 1 month, 2 months, 3 months bago ka ma-discover o bago ka makita ng iyong niche, ng iyong manunood. Doesn't matter kung gaano katagal, as long as alam mo sa sarili mo na nag-i-improve ka, alam mo sa sarili mo na may quality, may saysay yung iyong pag-upload ng video. Doon sa content ko noon, consider mo itong paano ka mapansin, diskarte sa pagbabiral. Number 1, maging consistent. Bilang isang vlogger na may negosyo, bilang isang full-time employee, mahirap humanap ng oras para gumawa ng content. Pero ang kailangan natin, consistent. Sa loob ng 2 linggo, upload ng 2 beses. Much better kung araw-araw. Napansin ko, depende kagustuhan mong mag-viral. Nasa commitment, nasa iyong mga kamay. Kasi marami namang andyan naman ang internet, mas makakatulong sa'yo. AI ngayon para mag-viral. Consistency is the key. Keep uploading hanggang sa mahanap mo yung tamang virality para sa'yo. Ano ba yung dahilan bakit natin gustong mag-viral? Worth it ba? Isasakripisyo mo na time o yung matatanggap mo na mga salita galing sa iyong mga basher, sa iyong mga manunood? Handa ka na ba doon? Pangalawa na dapat mong i-consider ay alamin ang iyong niche o ang iyong audience. Sa keep uploading mo, dyan mo talaga mahahanap yung sino ba talaga, anong grupo ba ng manonood yung binibigyan mo ng attention. Kung isa kang OFW, malamang sa malamang kapwa mo OFW ang yung niche. Kung isa kang housewife na nasa bahay at vlogger ka, malamang sa malamang ang yung niche ay yung kapwa mo nanay na nasa bahay. At kung ikaw ay mahilig sa aso, ang yung manonood ay yung mga mahihilig din sa aso. Balik tayo sa number 1. We need to consistency, keep uploading hanggang sa mahanap natin kung ano yung niche natin, kung sino talaga yung binibigyan natin ng atensyon para manood sa atin. Dahil hindi lahat ng tao ay manonood sa'yo. Mayroon ka lang specific na audience na manonood sa'yo. Number 3, sumabay sa trends. Ito yung suspect. Diba? Kung gusto mo talagang mag-viral, tulad nila Yulo,
yung nanalo ng gold medalist, doon ka sa mas agaw attention, mas kaekse-eksena. Yung may kagalit-galit na situation, Diwata, Rendon, Labrador, di ba? Isipin nyo si Rendon, inaaway niya lahat. Pero viral siya. Andun yung virality. But, ano ba yung kaya mo bang tanggapin? Handa ba yung puso mo kapalit ng pagiging virality mo? Idadagdag ko din, halos lahat ng sikat, mabuti man o masama yung kanilang ginagawa, meron at merong mangungutya, meron at merong basher. Kung isang content creator, sumikat ka na, sabi ng iba, dyan mo daw malalaman na sumisikat ka na kapag mayroon ng nangungutya sa mga videos mo. Pang-apat na i-consider mo ay yung original at creativity. Kaka-upload mo ng upload, madidiscover mo kung ano yung makabagong paraan para mas maka-attract ka ng mga audience na manggagaling sa'yo na ikaw yung nagpauso ng idea. Maaring ngayon yung content mo ay galing sa'yo, original. Ngayon, pinaniniwalaan ko dito, mayroon at mayroong darating pa na mga bagong platform. Ngayon, dahil mayroon ka ng mga maraming videos ka na, pwede mo na siyang gamitin or i-edit papunta sa mga bagong platform. Naniniwala ako na ang isang mabuting content creator, ang motivation niya ay hindi pera, kundi magbigay ng aliw, tuwa, unang idea na magagamit ng manonood, may a-apply niya sa kanyang personal na buhay. Pag ganun, yung puso, isang content creator, darating at darating yung panahon para yung panahon naman ang mag-give back sa kanya. Ang kalaban natin dito ay yung pagkabagot o kaya pagkapagod. Isang taon na nag-a-upload, 2 taon nang nag-a-upload, wala pa rin nangyayari. But as long as ginagawa mo ito, maluwag sa iyong oras, maluwag sa iyong damdamin, at alam mo na yung mga sinasabi mo ay may mga taong ikakapulutan ito ng aral na kanilang may apply. At yun, thank you sa pagtapos ng video na to. Kung ikaw ay isang content creator, congratulations sa'yo. Pa-like naman at comments dyan. Kung natapos mo tong video na to, pa-comment naman ng salitang consistency para makita ko yung mga tumatapos ng video natin. Sa Galatians chapter 6 verse 9. And so let us not get tired of doing what is good. And at the right time, we will reap the harvest. Ang pagko-content ba ay hindi masama? Kung yung ginagawa mo ay mabuti, hindi masama, huwag kang mapagod. Dahil darating daw yung araw na babalik sa'yo yung kabutihan na ginawa mo. Siya nga pala, mayroon akong ginawang group sa FB page, Bida ang Kwentuhan Community Group. I invite you to join para dyan tayo kita-kita soon. Sa mga gustong sumuport ng ating channel, meron po tayong personalized mug na ang nakalagay ay You Become What You Believe, na available lang po sa Pilipinas. Andito po yung contact number. Text lang po kayo dyan. Ako si Jason Balan, nagsasabing, don't lose hope when the sun is shining. Ciao, bye!